We have to be careful with the nomenclature. It's not arrested. When he was found, diba, dun sa Czech Republic, the Czech government notified the Philippines. So let's do away with the word arrest, no? So away with the word arrest, because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him. Ano kayo ngayon, mga bubunistang tanganista ni Bake? Chucky Clear! Di, Babu Plugs! Ngiwing! Mga talyanistang tanganista! Sino ngayon ang fake news peddlers? Walang iba! Ang certified na fake news peddler ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Anak kayo ng kagwang. Paano po ninyo ito lusutan? Eh talagang fake news po itong singiwim. Ano ka naman? Ipakulong na natin to, Dib. Kalbong sinungaling. Mga fake news peddlers. Ito ay patungkol po sa balita ng vlogger na presidente na nagpapakalat ng fake news na umano'y si Saldico ay arestado. Pero ang resulta po ngayon, hindi po arestado si Saldico diyan sa Prague, Czech Republic. Ayon po mismo sa representative ni Bangag na pumunta po sa Prague at sinabi ng Department of Justice, hindi po arestado. Paano na yan? Alimal. Ayon kay Atty. Harold Respecio, anak ng kagwang, Revolusyon Kabsat. Nako! Ano na naman ito? Baka may makasuhan na naman ni Dave, NBI, Chucky Claire. Ang mga fake news peddler ng bansa ay nakaupo ngayon sa Palasyo de Polvoron, ang mga ugag. Oh. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video dito sa Bisdak Pilipinas. At syempre, Bisdak Historiador, huwag po ninyong kalimutan yan. Pangalawang YouTube channel po natin. Ito kayo ngayon, mga talyanista. Paano po ninyo ito, ang tawag dyan? Paano po ninyo i-debunk itong mga kalukuhan ho ninyo? Anak na kamuti. Ang mga fake news peddler ng ating bansa ay mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna po ng Pangulong Bongbong Bungit Marcos. At sinugundahan ni PCO Dave Gomez. At sinugundahan lalo ni Chucky Clark. Sabi na nga ho namin, no, na fake news kang IWM. Sinabi na nga ho yan ni Atty. Harry Roque na fake news yung mga pagpapakalat na balita ng Palasyo de Polvoron na umano'y arestado. Itong si Saldico, tumawag mismo si Saldico kay Atty. Harry Roque. Hindi nga arestado. Pero ayaw pa rin maniwala ng mga animal, no? Ito mga kababayan ko, umpisahan po natin muna ang balitang ito. Kung paano nagkalat ng fake news ng IWM. Hirap na hirap po sila paano i-debunk animal, no? Paano nila i-twist yung kwento sa pagpapakalat ng fake news. Tandaan po ninyo, hindi po ito nabubura sa social media. Nandyan pa rin nakapost sa mga post ni Bangag, no? Narito po yung kanyang post. Anak ng kamuti naman. Post po ni Bongbong Marcos, April 16. Mukhang nag-trip tong animal dito, no? Sabi niya, nahuli na si Saldico. Ang liwanag, nahuli. So, pag sa English, arrested. He is now detained. Nakadetain pang animal, no? Ang gamit na word, no? In Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Sabi ng vlogger na Pangulong fake news. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange
for his return to the Philippines at the soonest possible time. Yeah, words. We will keep the public informed as developments. Nakno ka na kasinungalingan. Mga buplaks. Mga Talyanistang nakangiwi ang paka. Sige nga, paano po ninyo ito i-interpret itong sinabi ni Bongbong Marcos? Di ang linaw ho ng sinabi niya dito, arestado. Nasa kustodiya ng Czech Republic sa Prague. Oh? American flag. Paano na ho? Sige nga, tutukan nyo ng maigi. Entrada pa lang eh. Talagang pang optics niya. No? Nahuli na si Saldico. Pero niribat nga ho yan ng taong bayan. Lalo na po si Atty. Harry Roque. Maglabas kayo ng dokumento. Maglabas kayo ng litrato. Maglabas kayo ng mga picture ba? Na-arestado itong si Saldico. Pinutakti sa social media, nagtudong-tudo. No. Sabi, Piki yan. Oh. May nagpost isang vlogger, sabi ni Marlica, fake news ka bangag. Sabi naman ni Atty. Harry Roque, fake news ka. Oh. BBM. Oh, ngayon, biglang naglabas ng statement ng PCO. Siyempre, pangunguna ni Dave Gomez at ni Chucky Claire na hindi daw fake news na arestado itong si Saldico. Ayan na. So ngayon, nung umuulan ng batikos, ano po ang ginawa ni Bungit? Alias Boy Fake News. Ang ginawa ni Bungit narito, sinigundahan pa talaga niya, no? Yung una niyang pagpapakalat ng fake news, talagang sinigundahan. Ito, tingnan mo, nag-video pa ang buha. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. At isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Ikaw ang sasagot ngayon sa mga Filipino people na sinasabi mo. We will bring Saldico home. Ano na yan? Hindi nga restong ni WM. Nagpadala sila ng delegado. Ito, sabi dyan, ng balitang yan. Nagpadala. Philippine team, nasa Prague na. Dumating na si Justice Secretary Frederick Vida and Chief State Counsel Dennis Chan sa Prague, Czech Republic ngayong Biyernes, April 24. Nakatakdang makipagpulong ang mga opisyal sa Czech authorities para sa pagpapauwi kay dating ako Bicol Representative Saldico. Nilinaw ng Department of Justice na hindi technically arrested si Ko. Kundi na-restrain. Aray ko diya, animal kang bangag ka talaga namang gagawa ka ng fake news, damay-damay lahat. Kanya, na-restrain ang kanyang liberty. Sarap mo kurutin. Paano? Bakit kayo nanindigan na arestado? Paano yun? Dapat kayo ang makulong. Tingnan mo mga Talyanista. Kayo ngayon yung nuknukan ng fake news. Dapat kayo ikulong lahat. Dahil ang ginagawa ninyo sa bayan, panlulukong. Harap nyo kurutin. Sarap mo tusukit-tusukin ninyo sa puwet, barang-barangin. Ito.
Pakinggan natin ang balitang ito galing sa bayarang mga media. At mismo nagsalita ang, ay keras-keras pa naman ni Kririring tong animal. Yung spokesperson ng Department of Justice. Tinabla si Kririring, patay bagsak ka diha. Ito, pakinggan natin yung umaatikabong balita tungkol sa pagpapakalat ng fake news ni Bongbong Marcos. Ito. Nilinaw ng Department of Justice na hindi angkop ang salitang inaresto sa pagkakahuli kay Saldico sa Czech Republic. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kung babase raw sa technical na kahulugan ay hindi naman arestado si Zaldico, pero hindi rin daw malaya si Ko dahil restrained o napigilan umano ang kanyang liberty o pagiging malaya. Katulad lang daw ito sa sitwasyon ng pagharang sa mga pasahero sa airport na walang kaukulang dokumento. Hindi inaresto pero inalasan din ng kalayaang makapasok. Official law enforcement action at intervention ang sinasabing nangyari kay Ko. Sabi naman ng Malacanang, maliwanag na hindi nanggaling kay Pangulong Bongbong Marcos ang salitang aresto. Ang sabi lang daw ng Pangulo, nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan ng tamang dokumento. April 16 nang i-anunsyo ng Pangulo sa Facebook na nahuli na si Zaldico at nakadetain sa Prague. Sa ngayon, nasa kustodiya pa raw ng Czech authorities ang dating kongresista. Una nang ginit ni Martinez na hindi pwedeng arestuhin doon si Zaldico dahil dito sa Pilipinas, gumugulong ang kanyang kaso. When Elizaldico was, we have to be careful with the nomenclature. It's not arrested. When he was found, diba, sa Czech Republic, the Czech government notified the Philippines. So let's do away with the word arrest, no? So away with the word arrest, because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him, right? And the Czech Republic cannot lawfully arrest Zaldico because, of course, wala naman siya outstanding warrant dun eh. The warrant exists here in the Philippines. I mean, rather, that the case is pending here in the Philippines. Let me just make that clear. Aray ko, Kririring. Hindi arestado. Hindi lang siya pinapapasok, no? Hindi siya malayang pumasok sa Czech Republic. So, bakit sinasabi niyo arestado? Tsaka na, no? Nagkabuhol-buhol ang mga script, no? Alam mo ito, no? Anak ng gamuti, no? Ang tumabla kay Kririring, cross pa ni Kririring. Ito yung nakakahiya, no? Wala na, bad shot ka na Kririring sa crush mo. Ito maliwanag hindi arestado. Gaya ng inulat ng mga hinayupak ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na po si Bongbong Marcos. Ang laki po ito ng impact nito sa kredibilidad ni Bongbong Marcos. So isa lang ang ibig sabihin, itong pangulo na ito, pwede pong kasuhan to ng betrayal of public trust. Kasi 2 beses niya kinumpirma na arestado, nag-video pa siya, no? So ngayon, hindi nga arestado pala. Department of Justice na ang nagsabi. Hindi po arrested si Zaldico. Walang Zaldicong arestado sa Prague, Czech Republic. So ngayon, tinawanan kayo ni Zaldico ngayon. Ito ngayon, paano po nila lusutan itong mga pagiging fake news peddlers nila? Na hindi na po ninyo ito kayang lusutan. Kaya ang mangyayari sa inyo, magsiiyakan na kayong mga animal kayo. No? Wala nang maniniwala sa iyo, Claire Castro, Dib Gomes, Bongbong Marcos. Dahil kayo ang legit, kumpirmadong mga fake news peddlers. Anong sabi ni Kririring dyan? Ang sabi ni Kririring, basahin natin yung kanyang depensa. So ngayon, 3 gobyerno po ang ating himay-himayin. No, opisyal ng gobyerno. 3 opisyal ng gobyerno. Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sino sa kanila ang mga sinungaling? Ito tayo ngayon. Ay, iyak ng mga animal. Ay, sorry. Hindi yan. Patalastas lang yan mamaya. Kung may oras mapag-usapan natin yan. Okay, ito.
Gumalaw. Nasipa. Okay, sige nga. Noong April 16, 2026, sinabi po ni Bongbong Marcos, nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation. And is currently in the custody of Czech authorities. April 16 po yan. Ngayon, sinunog siya mismo ng kanyang Department of Justice. Yung spokesperson na si Polo Martinez na crush ni Krerering, sabi niya to clarify, while he was not technically arrested, his liberty was retained. Hindi lang po siya malayang pumasok, pero hindi siya arestado. Technically not arrested, but there is a deprivation of liberty to a certain degree. Ngayon, anong sabi ni Krerering? Maliwanag ang sinabi ng Pangulo at ni Secretary of Justice Vida. Walang anumang contradiction. Hindi nanggagaling sa Pangulo ang salitang aresto. So ano yung word na nahuli? Ekat. Hindi yan aresto. Ang yabang pa nga niya, bring Saldi home. Bring Saldico home. Bring PRRD home na lang tayo, ng Kasi yan si Saldico, hindi talaga yan makauwi. Wala mang kaso doon, no? Hindi man pinapapasok lang. So anong mangyayari dyan? Kung may Portuguese passport po ito, malabo pong makauwi si Saldico. Wala tayong extradition treaty. So ngayon, maliwanag na si Bongbong Marcos, na Claire Castro, Dave Gomez ay nagpapakalat ng fake news. Sila yung mga fake news peddlers ng bansa. Ito pa, may ebidensya pa tayo, anak ng kamote. Paano ho ito? Ayan. Presidential Communication Office. Merong post, April 16, 2026. Anong sabi? Fugitive ex-Ako Bicol Representative Saldico arrested and Prague held in Czech custody. Paano yan, Krerering? Tapos sasabihin ho ninyo, naghuhugas kamay kayong mga animal kayo, mga nayupa kayo, na walang sinabi si BBM na arestado si Saldico. So ngayon kumambyo kayo. Kasi nga fake news. Yung inyong balita sa buong mundo. Patay kayo ng CNN, National Broadcasting, yung NBC, binalita rin nila, ang sinabi nila, sabi ni Bubuim, na-aresto si Bongbong Marcos. Ngayon, kayo nagbalita niyan. Sisi nyo naman sa amin. Sasabihin na naman ninyo, mga didis, mga fake news. Hindi. Kayo ang nuknuka ng sinungaling at mga fake news peddlers. Kaya ngiwim, ang inyong ligasiya ay fake news peddlers. Ito pa, nagpakalat pa ng fake news ang mga hinayupak. Ayan. Presidential communication yan, di ba? Yan yung pinakita ko, April 16, pinalaki lang natin. Yan, pinaliit. Hindi na po yan mabubura, no? Yan ay sinasabi po ninyo, na arestado si Saldico. Ngayon, nagugas kamay kayo. Ano ba ang parusa dito? Sa presidenteng nagpapakalat ng fake news. Alam nyo ho, ikaw presidente ka, bilyon-bilyon yung confidential funds ninyo. Diba, taon-taon may 4.5 billion confidential funds, intel funds. Ibig sabihin, palpak ang intel mo ngiwim. Na biktima ka ng fake news. Bilyon-bilyon po yan. So, dapat sa'yo managot ka. Managot kayong lahat dyan sa palasyo. Nagsayang tayo ng pera. Bakit ba tayo nagbigay ng pera dito sa mga gobyernong palpak? Na puro mga maling impormasyon ang nasasagap, hindi verified information, tapos binabato ninyo sa mga Pilipino.
So pinapakain po ninyo ng mga maling balita ang sambayanang Pilipino. Sino ngayon ang fake news peddlers? Hindi po mga didiis, kayo mismo nasa Palasyo de Polvoron ang mga fake news. Di ba ho, sabi nyo, Dave, no? Nakakasuhan nyo yung mga nagpapakalat ng fake news. Paano na po ito na kayo po mismo ang nagpapakalat ng fake news? Kailangan na ba namin kayong kastiguhin isa-isa, paluin sa puwet? O, pakinggan natin yung sinasabi ni Dave Gumes na lahat umano na nagpapakalat ng fake news ay paparusahan. Wala daw pinipili. Walang sinisino. Kakasuhan daw. O, sige nga. Kasuhan nyo yung amo nyong nakangiwi ang Yes, no sarili one nyo. will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. Tingnan mo, no one will is spared, no? Lahat daw, pag napatunayang fake news, kakasuhan daw talaga ng kalbong ito. So ito, kasuhan nyo na mga sarili ninyo dahil kayo ang nagpapakalat ng fake news. Kasuhan nyo na si Claire Castro, kasuhan na ninyo si Bangag. Tangina, naka-score na naman tayo dito. Sino ang nagsasabi ng totoo sa tatlong ito? Department of Justice. Mukhang mali pang lagay ng animal na GMA yan. DOJ spokesperson daw, Claire Castro. Lolo ka. Tabla rin tong GMA. Sinungaling. 24 oras, puro piki ang balita. Puro kasi nungalingan. Tama natin ha. Sa GMA News yan nakuha ko. Hindi ko gawa yan ha. Si Claire Castro, PCO, spokesperson po yan. Si Polo Martinez, ang DOJ spokesperson. Putang ina talaga naman. Bongbong Marcos, kung yan nalagay si Bongbong presidente sa Purok, okay lang. Tingnan mo. Sa pagiging fake news peddlers din ng GMA, sasama na sila sa pagiging pike. So ano po ang kaparusahan dito sa tatlong departamentong ito? Kasi ito, PCO. Sino po yung totoo? DOJ o si Bangag? Muta. Malaking pagkakamaliho nyo Bongbong Marcos. Bakit kayo gumagawa ng fake news? Dapat kayo parusahan kayo ng todo at managot kayo sa taong bayan. Hindi ho po pwedeng palampasin natin ito. Dahil presidente po ang nagsasalita. Alam nyo ho, nakakahiya ito sa buong mundo. First time in the history na yung presidente ay fake news peddler. Hindi na po ninyo kaya itong protektahan? Wala na to. Bagsak na ang kredibilidad. Hindi na to paniniwalaan at pakinggan ng taong bayan. Kasi alam ng taong bayan, si Bongbong Marcos ay nagpapakalat ng fake news. Yan ang totoo. Yan yung legit. Anong sinabi ni Claire Castro? Hindi nanggagaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ano itong nahuli, Claire Castro? Ang buba mo. So kung makambyo kayo ngayon dahil legit na fake news kayo. Ginawa tayong tanga ni Claire Castro, no? Hindi mo ginamit yung aresto pero ang ginamit niya nahuli. I-chat GPT nga natin kung pareho lang. Utangin ng mga dipinsa na yan, mga walang kwenta. Tanong mo sa kindergarten, ang aresto at nahuli iisa. Wala na kasi silang may sagot dito. Hindi na kaya ninyong pagtakpan ang pagiging fake news ni Bangag. Ang dami niyang ginawang fake news, anak ng kagwang talaga naman. Doon sa KOJC, ang sabi daw, walang mga dalang baril, ang mga pulis na sumugod sa KOJC. Lo mo Bangag. Grabing daming baril dala ni Tory. Ito yung pinakasinungaling at pinaka nagkakalat ng fake news. Ito ay betrayal of public trust. Niluluko tayong mga tao. Nagsasalita siya na hindi verified ang information. Pinakain tayo ng fake news ng Pangulong ito. Dapat ito managot sa taong bayan. Dapat ito i-impeach. No? Ito dapat yung impeach, hindi si Vice President Inday Sara Duterte.
Alam nyo, kahit anong gawin ninyo kay Inday Sara, kahit anong gawin ninyo sa mga Duterte, lumalabas talaga kayo ang mga animal. Tingnan mo, hindi talaga nagtatagumpay itong mga hinayupak na mga buwaya, no? Mga fake news peddlers, kagaya ni Claire Castro, Dib Gomez, Bongbong Marcos, sa paninira sa mga Duterte. Tingnan mo si Inday Sara, meron na naman bagong survey, oh. Kahit medyo bumaba si Inday Sara, na kaunti, dahil sa paninira ho nila, may mga nadadala na mga tanganista, no? Ang sabi dyan sa balita ng Net25, Vice President Inday Sara Duterte, best leader para magiging presidente sa 2028. So isa lang ang ibig sabihin yan, hindi epektibo ang paninira ng mga buhaya dyan sa House of Representatives. Nga. Wala. Tingnan mo ngayon, nagbumirang. Sila ngayon ang fake news. Sila ngayon yung mga bugok. Sila ngayon yung mga hinayupak. At tingnan no, pinaka-best presidential candidate daw. Ayan. Ayan po yung inilabas na survey. March 2026 talaga yan, ha. Kasagsagan na ng mga paninira ng mga animal dyan sa House of Representatives. Sara Duterte, ilang percent? 33%. Oh, medyo bumaba daw ng ilang percent daw, mga 5%. Tangina. Sipin nyo, double time ng paninira, 5% lang ang binaba. Hinard na si Antonio Trillanes, sundalong kanin. Putang na 5% lang ang binaba. Hinayar nyo na yung animal na kidnapper na si Madriaga. 5% lang ang binaba. Ay, nako naman, no? Siguro yung mga 5%, yun yung mga, siyempre, nadadala ng mga paling balita, mga fake news ni Claire Castro at ni Dib Gomez, mga fake news ni Bongbong Marcos. Lini Robredo, nagsasabing hindi tatakbo, 21% ang layo pa rin day. Si Yorme Isko, pumasok si Isko, 10%. 9% si Rafi Tolpo, Bam Aquino 4%. Yorme, wag ka nang tumakbong presidente. Tama na yan, Yorme. Mag-diyor ka, Yorme, dyan sa Manila. Ito po yung survey ito. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung mga paninira nila sa kay Inday Sara hindi umubra. Ang tinamaan ngayon ng karma, si Bangag. Busit na ng mga hugad. Galit na naman sa Bistak Pilipinas. Iwala eh. Ganun ang trabaho namin. Mga nagkikriticize kami sa inyo. Mga kritiko kami. Mga DDS ng Marcos admin. Kaya kung may sablay kayo, may palpak kayo, pag-uusapan namin hanggat sa dulo ng walang hanggan. Anong sinasabi ni Claire Castro? Wala daw sinasabing aristo si Bangag? Wala kang sinasabi, ang gamit niya nahuli. At binalita nyo, arrested. Ang sabi ni Dib, Dib, ito Dib, oh. Anak na kayo ng kagwang Dib. Ano yan, Dib? Fugitive ex-Bicol. Saldico, arrested in Prague, held in Czech Republic custody. Ano yan? Hindi yan arrested. Sa bagay, arrested, aristo. Di nga magkapareho. Magkaiba nga. Tagalog kasi. Tapos English. Don't tell me, binura na po ninyo yun. Ito, sa website ninyo. Hindi mo na mabubura yan. Naitala na po sa kasaysayan na ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay nagpapakalat ng mga fake news. At maraming biktima. Hindi lang po tayong mga Pilipinong biktima dito. Pati mga foreign na media outlets na biktima sa fake news ni Bangag, fake news ni Claire Castro, at fake news ni Dave Gomez. Kayo po ay mga incompetent. Oh, mga irresponsible kayo. Kayo ang tunay na nagpapakalat ng fake news. Dapat kayo pagtatanggalin na dyan sa inyong mga posisyon sa gobyerno. Sayang lang ang bayad ng mga taxpayer. Nagpapasahod tayo sa mga animal na ito na mga fake news.
maglalabas ng maling balita. Sayang naman tong animal na confidential funds, 4.5 billion at Intel funds ni Bongbong. Bong, kailangan namin i-audit yung salin mo, yung confidential mo, Intel funds mo. Kasi nga, palpak ka. Ha? Kayo dyan sa PCO, mga palpak kayo. Sayang yung pundo ng bayan. Binigyan nyo kami ng maling impormasyon. Kaya tama lang ho itong mga sigaw ni Attorney Respicio na ang sabi niya, Revolution Kabsat. Utangin na patay kayo dito. Ang sabi ni Attorney Harold Respicio sa isang fake news peddler na presidenteng si Bongbong Marcos. Kabsat daw, revolution. O, pakinggan natin. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Naku, baka kaso na naman to, Attorney Harold. Tama lang. Putangin ng presidente yan, fake news peddler. Dapat yan mag-step down na. Alam mo sa ibang bansa, pag mayroong ganyang official ng gobyerno na nagpapakalat ng maling impormasyon, ay putangin ako sa yung bumaba sa pwesto. Alam mo nyo, dapat ka nang bumaba sa pwesto, animal ka. Kasi nga, anak ng kagong, nagpapakalat ka ng fake news eh. Isang kahiyan. Tangin ng mga supporter sila, no? Grabe na sigurong iyak na ngayon. Bakit mo sinabi kasi ni Presidente na arestado? Hindi man pala. Hindi man pala verified information. O ayan, yung kabsat nyo, revolution daw. Tangang tapang naman doon eh, ano? Harold Respicio. O ito pa, dagdagan natin yung tapang niya. Oh. Alright, yeah, buddy! Yeah, pare! Naramdaman niyo ba malapit ng bumagsak ang administration? Nako! Malapit ng bumagsak si Sarah! Alright. Dahil yan sa UPI. Tama ba, boss? Right, advice tayo. Malaki ang sabay ng UPI sa lahat ng mga bagay. Bakit? Totoo po ang sinabi ng chairman ng UPI na sila po ang nagbubuklod-buklod ng mga taong may initiative sa Philippines na gawin ang tama. Tama ba yan? Yeah! At ang purpose ng okasyon natin ngayong araw na ito ay isama yung mga bagong organisasyon na may mga initiative. Sa totoo lang po. Kaya tayo nagkakasama-sama ngayon. Hindi naman tayo nag-uusap-usap na may plano tayong pabagsakin si BBM. Pati na may sasakit, di ba? Pero nagkakaisa tayo para sa tama. Yes. Nagkakaisa tayo laban sa korupsyon. Yes. At nagkakaisa tayo para sa ikauunlad ng Pilipinas. Sama? Tama. Really? At totoo po yan. At nagkatsampahan lang tayo nagkakasama. Dahil sa totoo lang po, nung umpisa, at hanggang ngayon, independent pa rin po ako. Wala po ako kasama. Until mamaya, dahil magiging member na ako ng PDP. Correct? Pero po, sa totoo lang po, totoo yan. Dahil nung first time po na nag-meeting, yung mga taong gustong gumawa ng pagbabago sa Pilipinas at yung mga inaapi ng gobyerno na ito, parating nakikita ang ubing at parating sila ang namumuno. Parating present yung mga yan. At sila po ang force na nandiyan. Kakaisa, ginagawa nilang isa. United ang lahat ng initiative namin. Imagine nyo po kung nag-iisa kami parate. Eh di nakulong-kulong na kami nila, nila Kiko, inaresto, kinulong. Ako, inaresto, kinulong. Eh si Bossing, inaresto, kinulong. Pero dahil nagsasama-sama kami ngayon, hindi pa kami humihimas ng rehas. Alright? Baka mas mauuna pa si Romualdez. At si Galdi ko. At malay nyo, pati si BBM. Alright? Yeah, po yan. Pinag-iisa-isa nila lahat ng initiative. Napakaganda po na magkakaisa ang lahat ng inisyatibo para sa tama. Totoo po yan, non-violence. Yung isang principle, non-violence. Pero pwede people power, hindi ba? Pwede, alright? Hindi ibig sabihin kontra kami sa administrasyon, pero para kami sa tama and anti-corruption. Kapag ang gobyerno natin ay hindi na tinutupad ang mandato ng taong bayan, baka pwede ng people power. Short of violence. Pwede pa rin, alright? Pangalawa, non-partisan.
Nagkakataon, na-align tayo kay VP Sara ngayon. Partisan ba o hindi? Pero siya yung natural na susunod eh. Correct. Kung matanggal si VP, ang matag-people power tayo, sino presidente? Oh! Di ba? And that brings us to the third principle, rule of law. Rule ng Constitution yun eh. Kapag natanggal yung presidente, susunod yung vice president. Yeah, but Patay tayo diya. Pang-apat, ano yung pang-apat? Respect the Constitution. Tama yun. Yeah, advance. Respect the Constitution dahil susunod si VP Sara Duterte. Pero ang overarching po na ito, na purpose ng UPI, kaya po ako sumali sa kanila, ay para sa tama, laban sa korupsyon, at para sa gobyerno na naninilbihan sa taong bayan. At para sa purpose na yan, dapat tayong magkaisa. Kung sinusuportahan man natin na lumabas si BBM at pumasok si VP Sara, resulta na lamang yun. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Patay tayo diha, Attorney Harold Respicio. O ito, pakinggan po muna natin itong si Attorney uli, Harold Respicio. Ito ay patungkol naman sa mga akusasyon labang kay Inday Sara para magbigay linaw din po. Pero believe din po ako dito sa attorney na ito, hindi po nagbabago ang kanyang prinsipyo. Hindi natatakot, lalong tumatapang. Ito, pakinggan natin si Attorney Harold. PDP laban na po siya. Kapag kayo po ay naliligo, ilang timba ng tubig ang nagagamit ninyo? 2 timba? Pagkatapos ninyong maligo, di ba wala nang laman yung timba? Pero sinasabi mo ba pagkatapos mong maligo, pagkatapos na yung laman ng timba, masasabi mo pa rin bang meron kang 2 timba ng tubig o wala na? Wala na, hindi ba? Ganon din yung salin at saka amlak. Yung mga amlak, yun yung mga pumasok at lumabas na pera. Pero hindi ibig sabihin na may pumasok at lumabas na pera ay ganun kakayaman sa huli. Correct. Kasi parang negosyo po yan. Maraming pumasok na pera, baka mas marami pa pala yung gastos. Lugi ka pa in the end, baka negative ka pa pagdating sa huli. Parang Correct, paligo exactly. din po yan. Kung merong lumabas na 2 timba doon sa gripo, at 2 timba rin yung tinabo mo, pagdating sa huli, 0 rin yung laman ng timba. Kahit sabihin nila na magkano pa yung dumaan sa mga accounts ni VP Sara Duterte sa kanyang mga bank account, pero yung mga nakadeclare doon sa SALN ay hindi rin i-reflect yung mga amount na yun, hindi po iyon questionable. Reasonable po iyon. Dahil ang sinusukat ng mga transaksyon ay yung flow ng pera. Pero hindi yung natirang pera. Ang sinusukat ng SALN ay yung snapshot, yung natirang pera. For all we know, ang daming mga transaksyon, mga negosyo at mga tao sa Pilipinas na mas malakas gumastos kaysa tumanggap ng pera. Kaya understandable po na baka hindi magtapat yung amount na nasa transaksyon mula sa AMLA at doon sa SALN. Ngayon po doon sa impeachment. Sa impeachment po, kailangan mong patunayan yung mga offense na nakumit ng impeachable officer. Noong ipinakita nila yung mga AMLAC transaction, yung mga SALN, ano yung mga offense na tinutukoy mo? Wala naman, gumagawa ka lang ng intriga. Masasabi mo bang graft and corruption? Hindi mo naman dinescribe yung nature ng mga transaction. Sinasabi mo na kulang yung laman ng SALN, wala ka namang dinescribe na hindi na-declare or saan kinuha yung pera or illegal yung pinanggalingan ng pera. Kung baga, nang-iintriga ka lang, malisyoso ka lang. Kung titignan mo lahat ng mga information na yan, walang mali po. Hindi po sapat yung mga facts na yan para mag-establish ng elements of the crime nga eh. Kung titignan ninyo yung House rules, kailangan doon sa pagboto, ultimate facts, tapos reasonable grounds na makonvict or probable cause na makonvict. Ibig sabihin, kailangan mong ilista lahat ng element, lahat ng facts, at kasama doon sa facts na yun, yung elements ng offense. Pero kung wala kang linagay na facts na tumutukoy na nagtatay ng mga circumstances na to sa isang offense, wala kang kaso. Puro circumstances lang ang pinakita mo. Kaya ngayon, mula doon sa complaint hanggang doon sa hearing nila ngayon, wala silang tinukoy na specific offense na illegal.
na may nangyaring bribery o corruption or consideration ng palitan ng pera na unlawful. Wala. Ang ginagawa nila ngayon ay fishing expedition. Naghahanap sila ng butas. Lahat na lang kukunin nila hanggat mahanap nila yung magko-consolidate ng lahat ng facts na yun. Sana nagpe-pray sila na lumabas yung illegal circumstance na magta-tie together ng circumstances. Hindi po pwede yun. Kapag hindi mo iyon na-allege doon sa complaint, hindi mo pwedeng ilabas lamang dito sa accusatory and investigative phase. Dahil fishing expedition yun. Wala siya in the first place, hindi mo pwedeng hanapin ngayon. Trabaho po yan ng prosecution at ng complainant. Maraming salamat po. Ayan, si Attorney Harold Respecio na malapit na rin makasuhan. At si ano pala, basta pag lumalaban ka sa sa Marcos admin, kakasuhan ka. Nangyari na po kay Tatay Digong, kay Pastor Apollo Sikibuloy, pati po dito kay Mike Defensor na tumulong po sa 18 soldiers. Ayan, ginawa na po ng kaso ni Matibag. At tabla rin po ito, tumanggap din to ng mali-malitang pera. Dapat to si Matibag, makulong din to eh. Pag naging presidente si Inday Sara, kapit lang ho tayo. Konting tiis na lang. Laban lang. Basta, ang maliwanag ngayon sa pinag-uusapan natin, si Bongbong Marcos, itong si Claire Castro, Dave Gumis, PCO, mga fake news peddlers ang mga to. Dahil sa kanilang binabalita na umano'y arestado si Saldico, na mismong Department of Justice ang nagsasabi hindi arestado si Saldico. Hindi lang nakapasok diyan sa Czech Republic sa Prague dahil kulang ang ebidensya, kulang ang mga dokumento. Kaya ngayon, sino ang dapat managot sa pagpapakalat ng fake news? Na maliwanag na ang PCO at si Bongbong Marcos nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol kay Saldico. Saan ang hustisya nito? Di ba ho? Fake news nga ni! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
ilog mo, may pag-asa.